kung napanood nyo na yung video ko na pumunta ako ng Binyan, Laguna para puntahan yung store ni Chef RV Manabat. Ang pakay ko lang dun talaga para tikman yung kanyang bibingka at saka yung queso de bola cake. Unfortunately, hindi tayo nakabili ng queso de bola cake. Bibingka lang yung natikman natin. So gawin muna natin siya ngayon. Hindi ito para ikumpara yung queso de bola cake ni Chef RV. Gagawa lang tayo ng version natin. Kasi napanood ko sa vlog ni Small Laude, yung kasama si Chef RV. Ang nabanggit niya, originally pala, yema cake siya. Nagkataon lang na naubusan siya ng kesong ginagamit niya. So yung nag-order, I think kamag-anak niya or something, since wala siyang available na keso na ginagamit niya for the yema cake, sinuggest niya kung pwedeng gumamit ng queso de bola. Eh nagustuhan daw. Kaya doon na nagsimula yung queso de bola cake. So the other day, nagpunta ako ng grocery, naghanap ako ng queso de bola, guys. Nagpa-survey pa ako kung ano yung magandang brand kasi dalawa yung nakita ko. Isang Marca Pato at saka Marca Piña. So maraming nagsuggest na Marca Pato nga daw. Even yung mga kilala kong chef, Marco Pato yung nire-recommend nila. Kahit medyo pricey, binili natin. Naisip ko, kaysa magpunta ako ng Binyan, bumiyahe ako from Bulacan to Binyan, maggagas, magtutol, bibili ng cake, babalik, para mas magastos siya. So, pinatulang ko na yung mahal na queso de bola. Ang nabanggit din ni Chef RV kasi, yung ginagamit niya is from Holland. And this is imported from Holland. So, I guess, ito rin yung ginagamit ni Chef RV for the queso de bola cake. Yung chiffon cake na gagamitin natin, ito rin yung mga nagamit ko sa mga past recipes ko. Since, for me, the best na yung recipe na to. Hindi ko nababaguhin. Half recipe lang siya. Yung full recipe kasi gumagamit ako ng 6 eggs. Ito, 3 lang. So, half lang siya. Gets? Okay, gets nyo na yan. So, simulan na natin. Gagawa muna tayo ng merang. 3 egg whites, 1/4 cup of sugar, 1.5 teaspoon of cornstarch. I-build muna natin yung merang until maging soft peak. Okay, check natin. Ayan, soft peak na siya. Soft peak means pag-angat nyo ng whisk, pag nag-bend yung pinaka-tip niya or yung pinaka-peak ng ating merang, ibig sabihin, soft peak siya. And kapag naman tusok na tusok yung kanyang peak or nakatayo, ibig sabihin, stiff peak yung merang. So, soft peak lang tayo, guys. So, tabi muna natin yung ating merang. Gawin naman natin yung egg yolk mixture. I have 3 egg yolks. Tapos 1 tablespoon of sugar, half teaspoon of baking powder, half cup of cake flour, 1/4 cup of canola oil, and 2 tablespoons of vanilla yogurt. Nawala lang ako ng brand na ginagamit ko madalas. Any brand ng vanilla yogurt pwede yung gamitin. Creamy yogurt or Greek yogurt. Pag wala, pwedeng plain. And then lagyan nyo na lang ng vanilla extract or vanilla flavor. So, i-mix lang natin. Okay, pag ready na yung merang, saka yung egg yolk natin, transfer muna tayo ng konting amount ng ating merang para lang ma-thin out natin yung ating egg yolk. And then fold lang natin. And then pag light na yung color niya, transfer na natin dito sa ating merang. And then fold. Okay, pagpantay ng kulay niya, wala na siyang streak ng merang. Transfer na natin sa ating pan. Ang gagamitin natin is 7-inch baking pan kasi half recipe nga lang siya. Walang parchment, walang oil, walang grease. Kailangan kasi manikit yung ating chiffon sa pan habang umaalsa siya sa oven. So, transfer na natin. Konting tap para ma-flatten. And then, on a preheated oven, 160 degrees Celsius, we bake this for 45 to 1 hour. Basta itetest nyo. Kung napanood nyo na yung mga previous videos ko na gumawa tayo ng chiffon or yung sponge cake, yung pan-test natin, pipindutin nyo ibabaw pag nag-spring back and umangat siya ulit, bake na siya. And kailangan medyo light brown na yung color ng top. Pag pinindot nyo and hindi pa umangat or hindi pa nag-spring back, hindi pa siya fully baked, huwag nyo muna tatanggalin sa oven. Kasi magko-collapse lang siya, so sayang yung effort. So i-bake na natin siya, 160 degrees Celsius for 45 to 1 hour.
Okay, so bake na yung ating chiffon cake. Ito na siya. Kung makita nyo, ang daming pindot. So madaming times ko siyang tinest sa oven. So after ma-bake ng ating chiffon, babalik na rin nyo siya habang pinapalamig para hindi mag-collapse. So habang inaantay natin lumamig, gawin muna natin yung yema filling niya or yung parang pinaka-frosting na yema. Actually, nagawa ko na to 4 years ago sa lumang kitchen ko pa. Ang awkward ng video na yon. Huwag nyo nang balikan. Ito na lang panoorin nyo. So gawin muna natin yung caramel. Maglagay tayo ng 1/4 cup ng water. Ito, same amount lang siya nung recipe na na-share ko 4 years ago. And then 1/4 cup of sugar. Lutuin lang natin hanggang mag-caramel color yung ating sugar or yung syrup natin. So habang inaantay natin mag-caramelize yung ating sugar, gawin natin yung parang custard niya na ihahalo natin dito sa caramel. I have 3 egg yolks, 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of cornstarch, and then 1/4 cup ng evaporated milk. So basically, gagamitin natin yung buong can. Kumuha ako ng 1/4, ilalagay natin dito sa egg yolk. And then the rest, ilalagay natin sa caramel. So i-mix lang natin until mag-dissolve yung ating sugar and cornstarch. Okay, maganda na yung kulay niya. Maamoy mo na yung parang slightly burnt sugar. In-off ko muna yung heat. Lagay natin yung evaporated milk. Dahan-dahan lang. Turn the heat back on. Low heat lang. Hanggang ma-dissolve yung caramel natin sa evaporated milk. Now, pag-dissolve na yung caramel natin sa evaporated milk, kuha tayo ng konting mixture and then ita-transfer natin sa egg para lang ma-temper siya at hindi maging scrambled egg. So, basically, introduce natin yung heat dito sa ating egg yolk. Okay, pag okay na siya, kuha natin ulit yung heat natin and then transfer na natin yung ating egg yolk dito sa ating caramel sauce. And we let it cook until it thickens. Pag malapot na siya, just continue mixing for 1 to 2 minutes para lang mas maging thick yung consistency ng yema sauce natin. For me, okay na siya. Off na natin. And then mag-a-add tayo ng 1/4 cup ng cold butter. So i-mix nyo lang until mag-melt yung butter and para din mag-cool down ng konti yung ating yema sauce. Now kung hindi kayo nagmamadali, pwedeng iwan nyo lang dito sa pan, i-cover nyo lang, tapos antayin yung lumamig completely bago nyo i-apply sa cake. Gagawin natin, transfer natin sa bowl, tapos lalagyan natin ng cling wrap sa ibabaw, and then papalamigin natin. Balutan lang natin ng cling wrap. So dapat nakadikit yung plastic or yung cling wrap dito sa pinaka-top ng yema para hindi mag-form ng skin or yung parang crust dito sa surface ng ating yema. Okay, ready na yung ating yema, yung ating chiffon cake, pinapalamig na lang natin. So grate muna natin itong queso de bola natin.
We are ready to assemble. Ito na. The most exciting part. So yung ating yema, medyo nag-cool down na siya. Ganda ng consistency nyo. Slice lang natin. Nice. Tabi muna natin siya. So lagyan lang natin ng filling na yema. And then yung top layer ng ating cake. So babalutan lang natin siya ng yema para siya yung magsisilbing pandikit sa ating queso de bola. More yema on top. Lalagyan na natin ang ating grated queso de bola. Ang hirap lang talaga mag-apply dito sa side. Yung queso de bola kay Chef RV, yung cake niya, parang hindi siya grated eh. Parang food processor niya. Kasi parang almost powdery yung texture niya. Hindi ganitong hibla-hibla. Para mas maganda nga na food processor siya. Or yung parang powdery yung texture nung queso de bola. Our queso de bola cake. Iset lang natin ng sandali lang sa ref, tapos tatry na natin siya. Ito na guys, ang ating version ng queso de bola cake. First bite, let's go. Sarap. Kakaiba yung yema. Actually, medyo nasunog ko siya. Pero masarap siya kasi nagkaroon ng slightly bitter taste yung caramel natin. And hindi siya ganun katamis. And then nagko-complement siya dito sa ating queso de bola. May pagka-sharp, sweet and salty, and slightly burnt na caramel. Soft chiffon, moist, sarap. Yun lang guys, I hope i-try nyo itong recipe. Thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.